Yan, magandang gabi po. Tulad nga po sabi ni Pastora Jessa kahapon, ano bang meron dito sa pulpit? Bakit hindi maubos-ubos ang kaba? Ayan. So kung meron po kayong mga Biblia, pwede po ba kayong makibukas po sa akin sa aklat po ng Mark, chapter 2, verses 1 to 12. Yan, medyo mahaba-haba po. Ulitin ko po, Mark chapter 2 verse 1 to 12. Pwede po bang tumayo po tayong lahat bilang paggalang po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. A few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come home. They gathered in such large numbers that there was no room left, not even outside the door, and he preached the word to them. Some men came, bringing to him a paralyzed man, carried by 4 of them. Since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus by digging through it, and then lowered the mat the man was lying on. When Jesus saw their faith, he said to the paralyzed man, "Son, your sins are forgiven." Now some teachers of the law were sitting there, thinking to themselves, "Why does this fellow talk like that? He is blaspheming. Who can forgive sins but God alone?" Immediately, Jesus knew in his spirit that this was what they were thinking in their hearts. And he said to them, "Why are you thinking these things? Which is easier, to say to the paralyzed man, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Get up, take your mat and walk'? But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins." So he said to the man, "I tell you, get up, take your mat and go home." He got up, took his mat and walked out in full of view of them all. This amazed everyone, and they praised God, saying, "We have never seen anything like this." Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Panginoon, salamat po sa gabi na to. Salamat sa iyong mga salita at kalakasan, Panginoon, sa bawat isa sa amin. And Lord, sa gabi po na to, patuloy mo nga lang pong i-guide ang iyong lingkod, Panginoon. Pati rin po, Panginoon, sa mga anak mo na nandito on-site, kasama po namin online, and even po sa lahat na naaabot ng sound system namin, O God, maging kalakasan po, pagpapala at kagalingan ang iyong mga salita. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo po ang papuri at parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, sige po, makakaupo na po tayo. Yan. So tayo po, marami na rin po tayong nabasa at na-encounter po na mga Bible characters. Amen? Meron po ba tayong mga kilala? Meron naman po, no? Ayan. So ngayon po, meron din po tayong mga bias. Parang ito yung favorite ko na Bible character. Meron po bang ganun dito? Yung parang may ilan po na nabasa kayo na tao sa Biblia, to sila yung pinakahinahangaan nyo. Meron po? Amen. So ngayong gabi po, may papakita po ako sa inyo na ilan pong picture, and hindi lang po sila nagpakita ng faith nila individually, kundi meron din pong parang great friendship na meron po sila na mababasa po natin sa Biblia. Yan, yung una po, ayan, so wala pa naman tayong picture nila dati, no? So parang ano lang to, parang painting lang, ganon. Yan, si David and Jonathan. Kilala niyo po sila? Amen. Yan, si David and si Jonathan, best friend po talaga sila. Diba? Dumating nga po sa point na si Jonathan, tinago niya si David sa tatay niya, kay King Saul. And nung namatay po si Jonathan, inalagaan po ni David yung anak niya. So ganong klaseng friendship po meron yung dalawa po na to. And the second one, yan, si Shadrach, Meshach, and Abednego. Ayan, so I think very familiar po tayo, no? Tungkol po sa kwento na to. Si Shadrach, Meshach, and Abednego po ay mga kaibigan ni Daniel.
Ayan, so sila po ay nanindigan na yung pananampalataya nila na sa Diyos lamang po luluhod at magdadasal. Hindi nila inalintana yung parusa na kalakip po nun. And alam nila na by faith, talagang hindi sila pababayaan ng Panginoon. And ngayon po, yung binasa po natin kanina, yun po yung 4 friends and the paralytic. Sino po yung na-encounter na din po yung kwento na to before? Amen. Ako po parang kailan lang. Hindi ako masyadong talaga dun sa kwento po na to. Kaya nung binabasa ko po siya, talagang na-amaze po ako dun sa ginawa ng mga lalaki po na to. And yung 4 po na magkakaibigan po na yan, 5 po yung kaibigan nila na paralitiko, wala pong binanggit na pangalan sa Bible. Kahit po mabasa niyo po siya sa Book of Mark, Luke, and Matthew, parang hindi siya pinangalanan. They are nameless. And any background information, wala rin pong binigay. Ano lang po ang meron sila? Pananampalataya. And yung 4 po na magkakaibigan po na to, they will do anything, whatever it takes to bring their friend to Jesus. At yun po yung bagay na ibabahagi ko po sa inyo ngayong gabi, whatever it takes. Pwede niyo po bang sabihin sa katabi niyo, whatever it takes. Ayan. So ang meaning po ng whatever it takes, anything, including measures that may be extreme or wrongful, that is required, or anything that is required to achieve an objective. Sa Tagalog po ng whatever it takes, parang kahit anong mangyari. Parang, I will do everything, whatever it takes to make you mine. Mga ganon. Mga nanliligaw pa yung mga lalaki, no? Gagawin ko lahat. Or kahit anong mangyari, liligawan kita, pasasagutin kita. Meron po bang nakarinig ng ganon? Ayan. So, ibig sabihin po ng whatever it takes, ito yung isang bagay na gagawin mo kahit na parang sa paningin ng iba, mali. Or unusual, hindi pangkaraniwang bagay na gagawin mo para lang ma-achieve, makuha mo yung layunin mo, yung gusto mo. Whatever it takes. So, nung inaaral ko po to, parang gusto ko siyang parang i-role play sana. Sabi ko, tawag ako, halimbawa si Kuya Danny, si Kuya Manny, si Kuya June, si Kuya Ipe, tapos kunwari si Mark yung paralyzed man. Kunwari lang naman. O kaya si Nathan na lang yon, tapos kunwari si Mark si Jesus, ganon. Kaso parang naisip ko, baka hindi ako payagan ni Papa na pabutas yung bubong, yung kisame. Yun talaga yung nakapagpapigil sa akin na medyo alanganin, baka hindi pumayag si Pastor Sunny, nabutasin muna ang kisame, padaanin doon si Mark or si Nathan. So wag na lang. No? Ayan. So sana po habang binabasa natin yung verses, nai-imagine po natin. Amen? Amen. So kung marami naman, naisip ko, ang daming babae na lang kaya yung magbutas ng bubong. Para mas ma-visualize po natin. Pero I think, dahil lagi po tayo nagbabasa ng Biblia, maraming beses niyo na po itong nabasa. No? Amen. Ayan, so they will do whatever it takes for their friend to experience Jesus' healing. Ano po yung mga bagay na makikita po natin dito kung bakit ganun na lang yung eagerness nila, ganun sila ka-dedicated na ilapit yung kaibigan nila sa Panginoong Jesus. Yung una po is the situation or the setting, the scenario. So para lang po mas maging malinaw po sa atin. Letter A, the crowd. Sabi po sa verse 2a, a few days later when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come home. They gathered in such large numbers that there was no room left, not even outside the door. So ganun kadami po ang gustong makapakinig,
gustong mapagaling, gustong makakita ng himala ng Panginoong Jesus. Some of them want to hear the word of God. They are requesting healing and casting out of demons. So naghihintay sila ng mga miracles. Pwede yung iba nakikimarites lang. Ano na gagawin ni Jesus nung panahon po na yon. And bukod po sa miracles and healing, ang primary objective ni Jesus is the salvation and preach the word of God. To preach the gospel. Sa atin po, minsan baka may pagkakataon na isa tayo dun sa mga crowd na we are expecting healing, miracle. And wala pong mali doon. Okay lang po yun dahil wala naman pong imposible sa Panginoon. Amen? Pero baka may pagkakataon na gusto muna ng Lord na makausap ka. Baka gusto ng Lord na mag-usap muna kayo, masolo ka niya, bago siya magbigay ng miracle. Baka kasi minsan, pagpunta natin dito sa church, Lord, gusto ko na agad gumaling ako. Gusto ko pag uwi, may solusyon na po yung problema ko. Gusto ko pag uwi ko, okay na yung asawa ko. But the primary objective of the Lord is the salvation. And also, para din po tayo ay makapakinig ng salita niya. Amen? The second po na makikita po natin sa situation is the roof. Ayan. So, syempre po, hindi magkakaroon ng kaganapan po ang lahat ng bagay na to kung walang bubong yung bahay. No? So, mahalaga po yon. And nung time po na yon, yung bubong po na to ay flat. Hindi po siya kamukha ngayon ng mga bahay na iba't iba yung shape. Flat lang po yon at gawa po yon sa maraming sanga, straw, and mga putik or mud. Yun po, parang sinesemento po nila yung mga kahoy na yon gamit yung mga putik. At habang umuulan po, mas nasisiksik po yon. Mas tumitigas at tumitibay. At nung panahon po na yon, so eto po yung bahay, tapos flat yung bubong niya, meron pong hagdan sa gilid, papunta po sa bubong. Ganun po yung setup ng mga bahay dati. At dahil po puno ng tao, niloob po ng Lord na dun siya sa loob ng bahay na yon magturo. Kasi siguro kung si Jesus, sa labas lang siya nagturo, yung crowd, parang kahit saan manggagaling. O kaya pwedeng daat-daanan lang siya, aalis muna, pag nagpapagaling na si Jesus, babalik. Pero pag nasa loob siya ng bahay, lahat mag-gathered, lahat lalapit. Amen? And yung roof po na yon, mamaya po may encounter din po natin yon. Okay, so ano po yung meron sa mga situation? The crowd, the roof, and letter C, the doubters. Hindi po yun English ng anak na babae. It's the doubters. We may encounter people with different perspective. Pagdating po sa verse 6 to 7, mga teachers po to mga rabbi, Pharisees ang nagsabi, na why does this fellow talk like that? He's blaspheming. Who can forgive sins but God alone? So, yung mga nandoon po, iba't iba yung mga kailangan nila. Nai-imagine ko nga po, no, na punong-puno ng tao, tapos bit-bit nila yung kaibigan nila. So, parang titingnan lang nilang gano'n, no? Sino ba to? Parang walang nagbigay ng daan, nag-give way para dun sa paralytic man. At sa dami po ng tao doon, they ask for healing and miracle. Some of them, nandun lang po para humanap ng mali. Para hanapan ng hindi maganda si Jesus, kasi Jesus claiming na siya ang Diyos. So we encounter obstacle when coming to Jesus. So sana po wag tayong maging katulad po ng iba na miracle agad yung gusto. Kundi maging katulad din po tayo ng paralytic po na to na gusto niyang mapalapit sa Panginoong Jesus. Amen? So yun po yung number 1 natin, the situation, crowd, roof, and
the doubters. So punta na po tayo sa mas exciting na part. Yeah. Number 2, the companions. Pagdating po ng verse 3 and 4, habang nagtuturo si Jesus sa crowd, ang sabi po, some men came bringing to him a paralyzed man, carried by 4 of them. Since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus by digging through it and lowered the mat the man was lying on. So, ayan na po. Letter A po, love for the paralytic man. Yung companions po, ibig sabihin po nito yung mga kasama ng paralytic. Love for the paralytic man. They cared about the paralytic man, and their love was the first reason for the deliverance he was about to experience. Ang una pong meron yung 4 na lalaki na to ay pagmamahal dun sa kaibigan nila. Yun po talaga yun. Bakit nila, hindi pa naman nila na-encounter si Jesus eh. Wala pa naman pong sinabi na bumalik sila para makita ulit. Hindi po. That was the first time. And dahil mahal nila yung kaibigan nila, yun po yung nagtulak sa kanila para dalin po ito sa Panginoong Jesus. And nasabi po dito, paralytic or paralyzed man and 4 friends. So hindi siya dinescribe na magtsuhin ba sila, magkapatid sila, magpinsan. Pwedeng meron pong pamilya din yung paralyzed man po na to. Amen? Posible din po. Pero dahil mahal siya ng mga kaibigan niya, dinala po nila ang kaibigan niya sa Panginoong Jesus. They had taken a load of troubles by carrying the paralytic across the dusty road of that area. And nung panahon po na yon, hindi pa naman po well-developed ang mga kalsada. Amen? Pwedeng lubak-lubak, pwede rin pong maputik, pwede rin po silang may matapakan po na dumi ng hayop kasi po ang means of transportation po nun is hayop. No? And ini-imagine ko din po, naisakay ba nila sa asno? Kasi kung paralitiko yon, hindi siya makakakilos. Amen? Kung bulag po yon or pwedeng lumpo, pwede pang isakay sa asno, di ba? Tapos i-guide na lang ng isa pang kaibigan. Pero dahil po mabigat ang taong hindi nakakagalaw. Amen? Mabigat po. Kaya ini-imagine ko, mula dun kaya sa lugar nila, kasi sa sa Book of Luke, mababasa niyo po doon, yung mga tao sa crowd, galing po sa Judea, sa Galilea, tsaka po sa Jerusalem. So, iba't ibang lugar po. So, posibleng dun din po, isa dun sa lugar na yun sila galing. So, imagine, bit-bit po nila yung kaibigan nila. Hindi po sila 2 set na 4 to salitan. Tagi-tagisa po yun. Bit-bit nila yung kaibigan po nila na paralitiko. It was hard getting through crowds. The entrance was blocked and they were unable to get in. So imagine niyo po yung pagod nila sa pagpunta pa lang po doon sa lugar. Tapos pagdating doon, bit-bit pa din nila. Tapos ang daming tao. Kung kayo po kaya yun, uuwi na lang. Uwi na lang tayo, pagod na ako. Daming tao, hindi tayo makakasingit. Pero sumuko po ba sila? Hindi. Make yourself surrounded with people who can carry you when you are down and cannot move. Your friends matter. Humanap ka ng mga kaibigan na handa kang buhatin sa panahon na hindi mo kaya. Amen? Kasi pag masaya ka, kahit sino pwede mong samahan eh.
Amen? Kahit sino, kahit nga katabi mo lang sa pila, pwede mong kausapin. Pero pag hindi ka okay, hindi lahat nasa tabi mo. Amen po? Humanap ka ng kaibigan na handang magbutas ng bubong para sa'yo. Humanap ka ng kaibigan na kahit gaano kabigat ang problema mo, bibit-bitin ka papunta sa Panginoong Jesus. Amen? And letter B po, conviction of the 4 friends. They had 2 options, to go back or find an alternative way to enter the house. So yung una po, pagmamahal nila sa kaibigan nila. Amen? And the second point po, nung 4 na magkakaibigan po na to, the conviction of the 4 friends. Yung conviction nila na walang ibang makakapagpagaling na sa'yo, si Jesus lang. Mahal ka namin, pero naniniwala din kami sa Panginoong Jesus. They were determined not to turn back. Desidido na sila na hindi tayo uuwi hanggat hindi ka magaling. Medyo gigil na yung isa. Pagod na Walang uuwing paralitiko dito. Parang pa-zombie na yung boses. Gigil kasi, no? Tapos lalaki pa. Siyempre, baka mamaya mainit na ulo, pagod na, no? Tapos uuwi lang. Ang layo ng biniyahe or ng nilakad. Tapos ang ending, bit-bit mo pa din yung kaibigan mo pa uwi. Baka paralitiko na din ako doon pagka ganun. Dalawa niyo na kaming buhatin. Ayoko na. Pero dahil nandun na lang din, di ba may mga ganun term, nandito na lang din tayo, uuwi pa ba? Parang ganun yun na imagine ko po na iniisip nila. They believed that Jesus is the only way and they were willing to go to great lengths to encourage their friends to come and meet Jesus. So kung yung 4 determinado, baka pwedeng yung paralitiko medyo pinanghihinaan na ng loob. Baka pwedeng nahihiya na siya kasi hindi siya makagalaw Wala siyang magawa. Amen? Pero ito pong 4 na to, talagang hindi sila umuwi hanggat hindi magaling ang kaibigan nila. So parang maraming beses din po siguro silang nag-try, no? Na parang, sige, punta tayo dito, daan tayo dito, ang daming tao. Sige, try natin dito, ang dami pa ding tao. O ikot tayo sa likod, baka doon pwede tayong dumaan, meron pa ring tao. Saan walang tao? Sa bubong. At doon po binigyan sila ng karunungan ng Panginoon na iakyat ang kaibigan nila. So yun, bit-bit lang. Pwedeng flat lang yung dadaanan nila. Tapos yun, aakyat pa. Grabe na po siguro, no? Grabe po yung dedication talaga nila. Yung kanina po, sabi ko, humanap ka ng kaibigan mo na handa kang dalin sa Panginoon. Baliktarin naman po natin. Handa ka bang magbakbak ng bubong para sa kaibigan mo? Handa ka bang maging kabahagi ng kagalingan niya? Willing ka bang mag-extend ng effort para sa kaibigan mo? Or parang, by faith, okay na ako, bahala ka na. Pagpipray na lang. And okay din po yun, no? Amen. And letter C po, faith in the Lord Jesus to heal. Letter A po, ano yung una? Love for the paralytic man. B, conviction of the 4 friends. And letter C, faith in the Lord Jesus to heal. So mahal nila yung kaibigan nila. May conviction din po sila. And letter C, yung faith, pananampalataya. Pananampalataya po ng 4 na to sa Panginoong Jesus. Ang sabi po dito, Jesus honored their friends. Pagdating po ng verse 5, sabi po, when Jesus saw their faith,
Ulitin nyo nga po yon. When Jesus saw their faith. So, ibig sabihin po, nung nabuksan na yung bubong, nabakbak na po yon, and imagine niyo po kung ako yung may-ari ng bahay, tapos may something na gumagalaw sa bubong ko, magagalit ka eh. Sasawayin mo, amen? Pero alam na ng Panginoong Jesus ahead of time. Alam na niya na may magbabakbak ng bubong nung bahay po na yon para ibaba ang kaibigan nilang paralitiko. And nung time po na yon, parang wala na silang pakialam na bakbakin natin to. Pero baka masapok tayo ng may-ari ng bahay. O kaya, gumaling nga yung kaibigan natin, maiiwan naman tayong 4 kasi magre-repair pa tayo ng bubong. Possible yun, di ba? Pero wala na silang inintindi, wala na silang pakialam dun sa bagay na yon. Ang mahalaga sa kanila, ma-meet ng kaibigan nila ang Panginoong Jesus. So if you have those kind of friends, you are so much blessed. Kung meron kang mga kaibigan na handang magbakbak ng bubong para sa iyo, na handa kang bitbitin sa panahon na bigat ka na sa dami ng problema, yung paggising mo kahit wala ka pang ginagawa, nanlalata ka na, hindi ka makabangon. Kung meron kang klaseng ganong kaibigan, you are so much blessed. Amen? Have you ever say thank you sa kanila? Na-appreciate nyo na ba sila? Nakapagpasalamat na po ba kayo sa ating mga pastor? Na kahit hindi man literal na akayin kayo papunta sa church, pero yung simpleng ipanalangin po kayo lagi sa ating mga prayer warriors, sa ating mga DJ heads, and kahit simpleng brothers and sisters po natin dito. Na-appreciate nyo na po ba sila? Pwede mo bang sabihan yung katabi mo na salamat sa panahon na hindi ko kaya, nandyan ka para buhatin ako. Parang di masabi ni Kuya Fernan kay kay Ate Marlene. Ayaw buhatin. Sabi, papayat ka muna, bubuhatin kita. Hindi, joke lang po. Ayan. So kung meron kayong mga ganong klaseng kaibigan, don't take them for granted. Wag po. Wag po yung pag okay kayo, nasa isang tabi lang sila, hindi nyo sila pinapansin. Pag may problema, pray mo naman ako. Pray mo ako. Because not every blessing was because you prayed and worked for it. Maybe most of the blessing you have was because of your brothers and sisters praying for you and working on the background. Hindi lahat ng pagpapala na meron ka, hindi lahat ng katagumpayan na nararanasan mo ay dahil lang sa sarili mong pananampalataya. May mga pagkakataon na nagsasaya ka kasi may answered prayer ka, pero answered prayer din po yun ng katabi mo. Amen? Answered prayer din po yun ng ating mga pastor. Answered prayer po yun ng bawat isa. Amen? Kaya huwag mong solohin na hindi, by faith, ako lang to. Tinrabaho ko to. Kung hindi po kaya binitbit nung 4, yung kaibigan nilang paralyzed na, gagaling ba siya? Hindi po natin alam. Pero dahil sa pagmamahal nila, sa kaibigan nila, dahil naninindigan sila at nananampalataya na gagaling ang kanilang kaibigan sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, nag-extend sila ng effort. And hindi lang po yun answered prayer nung paralyzed man, kundi answered prayer din po yun ng mga kaibigan niya. Amen? Be the friend that would tear the roof off to get your friends to Jesus. Tulad po nung sinabi ko kanina, maging isang kaibigan ka din. Hindi puro laging ikaw na lang yung binibitbit.
Hindi pwedeng laging ikaw na lang yung pasan-pasan, yung buhat-buhat. Dapat sa panahon na malakas ka, ikaw naman yung bumuhat sa kaibigan mo. Amen? And third point po natin, yung una po ay the situation, second is the companion, and letter C. Number 3, the salvation. Ayan. So, dalawang bagay po yung nakita po nating himala na ginawa ng Panginoong Jesus. Yung una po is the forgiveness. Sa verse 5 po, sinabi po dito, when Jesus saw their faith, He said to the paralyzed man, "Son, your sins are forgiven." So Jesus knows what you really need. Hindi po natin alam kung ano ba yung naging kasalanan ng paralyzed man. Wala pong nabanggit po sa chapter 2. Hindi rin po natin alam kung sobra ba siyang makasalanan, kaya siya nagkasakit, or may ginawa siyang hindi tama sa kapwa niya, kaya siya pinarusahan. Hindi po natin yan alam. And wala rin naman pong sinabi na yung paralyzed man ay mayroong ginawa kay Jesus personally. Parang sinaktan. Yun kasi pwede kang magpatawad nun eh. Pinapatawad na kita kung sa'yo siya may ginawa. Pero ito pong sinabi ni Jesus, "Son, your sins are forgiven." So meaning, yung kasalanan niya lahat mula nung pinanganak siya hanggang dun sa araw na na-meet niya ang Panginoong Jesus, pinatawad po yun. The secondary thing that Christ wants to revive is your physical life. Nagpapagaling ba ang Panginoong Jesus? Amen. Pero secondary lang po yun. The primary thing that Jesus wants to revive is your spiritual life. Kaya nauna po niyang patawarin yung paralitiko na to. Kasi yun ang mas mahalaga. Kaya siya nagpipreach, kaya siya pupunta sa iba't ibang lugar para mag-share ng salvation. Kaya po nagtanong na yung mga rabbi, yung mga Pharisees, teachers, na bakit siya nagpapatawad? Ang Panginoon Diyos lang ang may karapatan. Forgiveness is the greatest miracle that Jesus ever performs. Forgiveness of sin was a confirmation of Jesus' identity as God. So sinabi po sa verse 7 ng mga rabbi, "Why does this fellow talk like that? He's blaspheming. Who can forgive sins but God alone?" Tama naman po sila sa bagay na yon. Na walang ibang nagpapatawad kundi ang Panginoon. Ang Diyos lang po. Tama yon. But ang naging mali nila, hindi nila nire-recognize si Jesus as God. Na-gets po? Tama sila. Walang ibang pwedeng magpatawad, kundi ang Panginoon. Pero hindi kasi nila nire-recognize si Jesus as God, bilang Panginoon. Kaya di ba nasa isip lang nila yon, hindi naman nila sinalita eh. Ang sabi lang, ang ano lang po doon, nasa isip nila, may tanong sila sa isip nila. Kaya sinabi ng Panginoong Jesus, ba't kayo nag-iisip ng ganyan? Kasi Diyos nga siya eh. Alam niya kung ano ang nasa isip mo, nasa puso mo, kahit yung mga bagay na gagawin mo pa lang, alam na niya. And sa Old Testament po kasi, madami rin pong nag-perform ng mga healing. Di ba si Elijah, gumaling si Naaman, kasi binigyan niya ng instruction. At marami din po tayong mababasa na mga healing na nangyari sa Old Testament. Pero ni isa sa kanila walang nagpatawad. Amen? Tutulungan lang nila na gumaling. Gagamitin lang sila ng Panginoon para makapagpagaling ng iba. Pero si Jesus, kaya po niyang magpagaling at the same time magpatawad ng mga kasalanan. At yun po yung una pong na-receive na salvation po nung paralyzed man. The second one is the healing. Yan, verse 11 and 12. "I tell you, get up, take your mat, and go home."
God's power does not stop in salvation. So hindi lang dun yun natapos. Kasi po, yung pagpapatawad ng kasalanan, invisible po kasi yun eh. So kung yung paralyzed man, umuwi na ganun pa din siya, same situation, paralyzed pa din siya, hindi naman lahat ng tao makikita na hindi na siya sinner. Walang nakalagay sa noo niya na hindi na po ako makasalanan. God can make miracles both invisible and visible. Kaya niyang gumawa ng mga mahimalang bagay, nakikita man to o hindi. And kaya din po niya sinabi na nadalin mo yung yung higaan mo. Kasi yung paralyzed man po na to, kilala na siya bilang paralitiko. Kilala siya ng lahat na ganun yung sitwasyon. Pero kung pinagaling siya ng Panginoong Jesus at dala din niya yung pinaghigaan niya, tapos umuwi siya, baka kahit hindi pa siya nakakarating sa bahay, lahat ng dadaanan niya, maa-amaze. Amen? So tayo din po, dapat dinidisplay din natin yung faith natin. Let our testimony heard. Kailangan pag nakaranas ka ng kagalingan, makita yun ng iba. Amen? At dahil po sa apat na lalaki po na to, and of course sa mga mahimalang bagay na ginawa ng Panginoong Jesus, lahat po ng nandun ay nagpuri. Amen? So pwedeng yung iba nandun lang, nakikitingin-tingin lang, ano ba yung mangyayari. Pero dahil po sa bagay na to, na gumaling yung paralitiko po na to, lahat po sila ay nagpuri. And after that, baka pwedeng lahat sila, diba, tumanggap ng salvation. Amen? And kagabi po, tinuruan po tayo ni Pastora Jessa na how to present ourselves. Amen? Kung ipe-present mo yung sarili mo sa Lord, approve ba? And ngayon po, yung binahagi ko po sa inyo, kung ikaw naman ang magpe-present ng kaibigan mo, kung ikaw naman ang magdadala ng pamilya mo sa Panginoong Jesus. So mag-e-end din po tayo dito sa tanong na to, how far are you willing to go to get in God's presence? Hanggang saan yung kaya mong gawin para maranasan ang presensya ng Panginoon? And yung second po, what are you willing to do to bring your friends and family to Jesus? Di ba po pag tayo may mga napupuntahan na magandang bagay, magandang lugar, di ba minsan naiisip natin, gusto kong dalhin dito yung anak ko, yung asawa ko. Sino po yung ganun dito? Pag may napuntahan ka na mga, nakainan ka na masasarap na pagkain sa restaurant, di ba lalo sa mga nanay, sa mga tatay, mga magulang na, parang gusto natin maranasan din yun ng mga anak natin. Amen? Parang hindi kumpleto pag ikaw lang. And same thing din po dito sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Kung sinasabi po natin na wala nang hihigit pa sa presensya ng Panginoon, wala nang hihigit pa sa nararanasan po natin, bakit hindi po natin maging i-aim na madala din po sila dito? Amen? Amen. Sige po, tayo po ay manalangin.